Good morning po. Ayan, so good morning po sa bawat isa. At tayo po ay dadako na po sa ating pong pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa series na po ng Pasko. Okay, yun po yung ina-accomplish natin. At ngayon po ay nasa letter A na po tayo, alay na kaligtasan, no? Alay na kaligtasan or salvation for all. Ayan. So, alam ko po sa season na to, dahil Christmas na po, naglipanan na po yung mga tiyanggi, di ba? Marami na po mga nag-open na mga stores, and even sa malls, marami na pong mga nakapaskil na sale. 50% off, buy one, take one, o kaya naman po, meron nakalagay na doon na free. Diba? Lalo na po sa mga amusement park, kung minsan nagkakaroon sila ng mga free entrance. Okay? And kung minsan, nakikita natin yung mga tao na nagmamagandang loob, na gusto nilang magkaloob, ang nilalagay nilang nakapaskil doon, this is free for all. No? Free for all. Pero alam nyo po, yung title po ng ating message po ngayon na Free for All, ay ito po ay hango doon sa katagang free for all. Pero bakit tree ang ating ginamit? Alam natin po, tuwing Christmas, isa po sa mga bagay na kinakaabangan o inaabangan ng mga pamilya ay ang pagtatayo ng kanilang Christmas tree. Di ba? Sino po dito ngayon ang may nakatayo ng Christmas tree sa kanilang bahay? Wala na. Wala na nakatayo, Pastor. Nakailang recycle na po, nakailang Pasko na, no? Gula-gulanit na yung dahon. Okay? Pero alam nyo po, sa mga establishmento po, ito po yung isa sa mga pinaghahandaan nila, yung mga Christmas decoration. And among those Christmas decoration, yung Christmas tree, ang isa sa mga pinakamahirap na buuin. No, doon po sa Fatima, lahat po ng mga buildings po namin, may mga itinatayong Christmas tree. At nakikita ko po parang halos isang linggo nilang binubuno ang pagtatayo ng mga dekorasyon po na yon. So that's why the title of our message po ngayon is Tree for All. No, Tree for All. Pero alam nyo po, pagdating po sa kaligtasan, marami pong mga puno ang may mga kinalaman sa kung paano ba nagkasala ang tao at kung paano ba naligtas ang tao at kung paano natin haharapin ang kaligtasan, ang eternal life na bunga ng ating kaligtasan. Kagaya nga po ng sinasabi dito ni R.C. Sproul, isa po siya sa mga kilalang pastor sa US, sabi niya, the Bible begins with the story of a tree and ends with the story of a tree. Between those two trees stands another tree that makes all the difference. The difference. Sa Book of Genesis, meron tayo doon makikitang tree. Mamaya pag-uusapan po natin. And kapag umabot na po kayo sa last book of the Bible, which is the Revelation, sa bandang dulo po nito, sa chapter 22 ng Revelation, may binabanggit po ulit na tree. Kaya yun po sinasabi dito ni R.C. Sproul, na kapag dating po sa buhay ng isang tao at buhay ng isang mananampalataya, mayroong pong puno na dapat nating matandaan na kung saan ito po ay mahalaga para sa atin. No? Ano po yung mga puno na tinutukoy po dito? The first one is the tree in Eden. Ano po yung tree na nasa loob po ng Garden of Eden? The tree of life and the tree of good and evil or knowledge of good and evil. Kung saan po dito nagsimula ang kasalanan. And the other tree that we will be talking about this morning po is the tree on Calvary. Ano po yung tree on Calvary? That is the cross kung saan po hinang ang ating Panginoong Hesus, where salvation was made possible. And the last tree that we will be discussing this morning is the tree of life not in Garden of Eden, but in heaven. In heaven, where our eternal hope is promised. Ipinangako na po ng ating Panginoon. So ngayon pong umaga pong ito, let us find out what does these trees have to do with our history of humankind or human beings or humanity. But before that, let us read our text for this morning. So let's us read the Luke chapter 2 verse 10 to 11 and Titus 2:11. Ito po ang sinasabi po dito. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people.
For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And in Titus 2:11, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Salvation for all people. Alam niyo po, pag pinag-uusapan po natin ang salvation, kung minsan, kahit po tayo ay mananampalataya na, nahihirapan tayong i-appreciate yung salvation, yung kaligtasan na ating tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, we will try to appreciate yung salvation na meron tayo so that we may be able to share it with other people. Kasi kung minsan po, yung mga bagay na hindi naman natin na-appreciate, yung mga bagay na hindi naman natin na-enjoy, sinishare mo ba sa iba? Sinishare ba natin sa iba? Di ba hindi? Kasi nahiya tayo eh. Bakit? Kasi di mo nga na-enjoy. Paano pa kaya sila? Ngayon po, pagdating po ba sa ating kaligtasan, na-enjoy niyo po ba ito? Na-appreciate niyo po ba ang kaligtasan na ito na ating tinanggap mula sa Panginoon? At ang sinasabi po dito, that this salvation is not just for you. It's not just for me, but it is for all people. For all people. So tayo po muna ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa umaga pong ito na kami makakapakinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu, na sa ganoong, Panginoon, ay maunawaan namin ang mga salita mo. Nawa, Panginoon, ay patuloy po naming maalala ang aming mga kalagayan bilang isang tao na makasalanan. At gayon din, Panginoon, nawa ay patuloy po naming maalala sa aming mga sarili, masariwa sa aming mga puso't isipan ang kaligtasan na iyo pong kaloob para po sa amin. And Lord, at the end of this message, we do pray, Lord God, na ituro mo sa amin on how we will be able to share the salvation that we receive from you sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po tumatanggap ng kaligtasang nagmumula sa iyo. At nawa, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-ignite ng fire sa aming heart to share your gospel to many people. This our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So ngayon po, tunghayan natin, ano po yung mga puno na binanggit natin kanina? So let's start with the first three, where sin and death began. Balik po muna tayo doon sa unang puno na binabanggit sa Genesis. In this point, we will go back to the important tree that was mentioned in the beginning. Ito po ay makikita natin in Genesis chapter 2. So dito pa sa Genesis chapter 2, makikita natin that everything is perfect according to the plan and design of God. Tama po, sabi ng Panginoon, ang lahat ng kanyang mga nilikha sa bawat araw, meron po siyang remarks na binabanggit at the end. Doon sa creation. Ano po yon? Everything was good. Everything was good. Lahat po ito ay perpekto, naaayon. At lahat ng disenyo na binigay ng Panginoon sa bawat na nilikha, na kanyang nilikha, ay nagkakalakip-lakip po sa bawat isa. Sa bawat isa. Kagaya na nga lang po ng sinasabi ni St. Thomas Aquinas dun po sa Theory of Natural Law, ito pa yung tinuturo po namin sa ethics. Sabi niya po dun sa natural law, nung nilikha ng Panginoon ng mundo, meron po itong natural order. Sa natural order po na tinatawag, lahat po ng yan ay nagkakalakip-lakip sa bawat isa. Na kahit ba yung itinuturing nating mga lamok na peste, ay meron din pong dahilan. Meron din silang purpose na kanilang ginagampanan to make our ecosystem put in balance, remain in balance. Di ba po? So kapag nawala ang lamok, ano kaya mangyayari dun sa order na hindi natin naiintindihan? Pero may malaking pagbabago. Bakit po? Sapagkat itong mga maliliit na insekto na to na para sa atin ay peste, para sa ibang nilikha ng Panginoon, ito ay blessing. Kagaya po ng mga butiki, yun din yung nagiging pagkain. At ito maliliit na hayop na ito, nagiging pagkain ng mas malalaking hayop, na kung saan meron ding malaking parte na ginagampanan sa ating mundong ginagalawan. Na ang isa lamang ang mawala sa kanila, everything will be imbalance. Mawawala sa balanse. Ganun po kaperpekto ang disenyo na ginawa ng Panginoon nang nilikha niya ang mundo. Everything is perfect according to the will, according to the plan and design of God. Now, how can we know if it is perfect?
Paano natin malalaman na ito'y perpekto? Sapagkat ang lumikha nito ay walang iba kung hindi ay isang perpektong Diyos. Perpektong Diyos. He is our Almighty God. And all of His creation was good. And it's because of His power. So nung nilikha ng Panginoon ng tao at the last day, the second to the last day, nung nilikha ng Panginoon si Adan at Eva, sila po ay nilagay ng Panginoon sa isang perfectong environment. Saan po inilagay si Adan at Eva? Sa loob po ng Garden of Eden. Alam niyo po, napaka-perfecto ng Garden of Eden para kay Adan at Eva. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo kung bakit. No, akala mo may pick-up line, no? Sapagkat lahat ng kanilang kailangan ay nandoon na. Everything was already provided for them. Pinrovide na ng Panginoon ang lahat ng bagay sa kanila. At makikita po natin yan in Genesis chapter 2. Sabi po doon ng Panginoon sa kanila, pwede niyong kainin lahat ng mga bunga ng puno sa loob ng Garden of Eden. Pero pagdating po sa verse 9, maliban sa isa. Ano pong sinasabi doon sa verse 9? In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Yung bunga ng punong ito ay hindi nyo pwedeng kainin. Lahat pwede maliban dito. Ano po yung karugtong sa verse 10? If you will do, you will die. You will die. At ito po'y tinandaan ni Adan at Eva na lahat pwede na namin kainin maliban sa bunga ng punong iyon sa gitna ng hardin. Sapagkat kapag ginawa namin ito, kami ay mamamatay. No? There were many trees to enjoy, but one was forbidden. Not because God wanted to restrict them. Hindi dahil sa gusto ng Panginoon na restrict sila, but because He wanted them to choose obedience out of love. Out of love. Alam niyo po, nung ginawa tayo ng Diyos, nilikha ng Diyos ang tao, hindi lamang tayo ginawa ng Diyos na mabuti. Si Adan at Eva ay nilikha ng Diyos na mabuti, walang kasalanan. Pero hindi lamang yun po ang pinagkaloob sa kanila ng Panginoon, kundi binigyan din sila ng Panginoon ng free will. Alam niyo po, hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin po itong free will. Kung meron pa talaga tayong free will o wala. Hanggang ngayon, ito po ay pinagtatalunan pa. Pero sabi ng marami, yes, we have. Because God created us and give us free will. Binigyan tayo ng Panginoon ng sariling pagpapasya para hindi po tayo, hindi natin makita na tayo ay kinokontrol. Kung minsan po, ang mga tao, ayaw nila na sila ay minamanduhan. Ayaw na sila ay kinokontrol. At para bang lahat ng mga galaw ay ayon lamang sa kung ano ang sasabihin sa kanila. Pag hindi na sinabi, hindi na gagawin. Ayaw po ng tao yun. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Binigyan niya tayo ng sariling pagpapasya. Ikaw po ang magpapasya para sa iyong sarili. At ayaw ng Panginoon na susunod lamang tayo sa Kanya dahil sinabi niya. Ano pong sinasabi dito? Ginawa ito ng Panginoon for us to choose to obey Him. Not because sinabi niya ito, mapaparusahan ako kung hindi ko gagawin, kung hindi, susundin ko ito because I love the Lord. I love my Lord. Kayo po ba? Sa inyo po mga ministry na ginagawa po ngayon, ito po ba is out of obedience? That is out of love for the Lord. Ginagawa mo ba yan because you love the Lord? O ginagawa mo ito kasi kailangan? Ginagawa ko ito kasi kulang? O ginagawa ko ito kasi sabi ni pastor, sabi ng magulang ko? At yun po yung katangian dito na maganda nating makita sa pagkalikha sa kanila ng Panginoon, na hindi sila pinipilit ng Panginoong sumunod, kundi binigyan sila ng Panginoon at gusto makita ng Panginoon kay Adan at Eva na sumusunod sila because Adam and Eve loves the Lord. Yun po ang gusto makita sa atin ng Panginoon, yung kondisyon ng ating puso when we obey His will. His will. Yan. So everything is provided, pero alam niyo po, at the end of the story, they fell into sin. Mamaya makikita po natin. We believe, no, sabi po dito, lahat ng tao ay nilikha na may sariling kaisipan at free will to choose what we want to do. And this action that we chose will reflect
kung ano ang nilalaman ng ating puso. Kung ano ang nilalaman ng ating puso. At ito rin po ay nagre-reflect ng ating mga personality and character. Sabihin natin, Pastor, ako po generous. How can we know na ikaw ba talaga ay generous? Nakikita namin, nagbibigay ka naman. Pero yung pagbibigay mo ay sapilitan. Is that called generosity? Di ba po? So, mabigat po kapag sinasabing character. Hindi lamang ito basta pag-uugali, kundi ito mismo ang iyong pagkatao. Nako-confirm natin ang iyong pagkatao sa mga bagay na iyong ginagawa. At dito makikita natin na si Adam and Eve ay hindi sila satisfied sa kung ano ang meron sila because of the temptation na dumating sa kanila. God created mankind with freedom so that obedience would be an act of love and not control. Ngayon po, tingnan natin, how does Adam and Eve choose to sin against God? Paano ba sila nagkasala at paano nila piniling magkasala sa ating Panginoon? Yan. Sabi po dito, the serpent approached Eve with the first question that was recorded in the scripture. Ito po yung unang tanong na na-record po sa scripture. And that is the question, did God really say that? Diba? Dumating ang serpent. Ito po ang story dito. No? Hindi niyo po kailangan pumikit. No? Kay Kuya Joey lang po yun. Okay, sa kanya lang po kailangan pumikit. Ito po, you can visualize it kasi madalas na natin ito naririnig before. Di ba? Dumating ang serpent, tinukso si Eva. At sabi kay Eva, tignan mo tong bungang ito. Kaaya-aya. Masarap to. Kainin mo. Ngayon, sabi ni Eva, no, hindi ko pwedeng kainin yan. Sapagkat sabi ng Diyos, kapag kinain ko tong bunga ng punong ito, kami ay mamamatay. At ito na po, dumating na yung tanong ng serpent. Did God really say that? Sinabi ba talaga ng Panginoon na kapag kinain mo to, ikaw ay mamamatay? Subukan mo. Tingnan mo, hindi ka mamamatay. Kaya lang sinabi yun ng Panginoon sa inyo dahil ayaw niya na maging katulad nyo siya. Kasi kapag kinain mo yung bunga na ito, magkakaroon ka ng kaalaman gaya ng sa Diyos. Gaya ng sa Diyos. So ngayon po, ano na yung unang kaaway na dumating sa kaharian ni Haring Sarili? Oh, naalala niyo ba yung kwento kanina? Mayroong processing to. Nag-usap kami ni Kuya Joey. No? May processing question po ito pagdating ng message. Ano po yon? Si Kaaway, anong pangalan ni Kaaway? Si Pagsubok ba? Yung una, kasama doon sa 7, isa sa mga 7. Okay? Yung last. And not just last, but also yung pride. Dito na po pumasok yung pride ni Eva. Totoo ba? Kapag kinain namin to, magiging kagaya namin ng Diyos? Nagkaroon na ngayon siya ng pagnanasa na maging kagaya ng Diyos. Kaya naman po, siya ay nahulog sa tukso, tinikman niya yung bunga, at siya ay nasiyahan. Siya ay nasiyahan. Nagkaroon siya ng pleasure sa pagkain ng bungang ito. At dahil na-enjoy niya ito yung sinasabi natin kanina, dahil na-enjoy niya ito, ibinahagi niya kay Adan. At maging si Adan, na-enjoy ang bagay na to. And after that, they will realize, teka, parang may mali na sa aking mga nakikita. Nakaubad ka ba? Nagkaroon na sila ng kaalaman sa kung ano, o nagkaroon na sila ng kamalayan sa kung ano ang tama at mali. Alam niyo po, kung titignan natin itong question na to, babalikan natin yung question, did God really say that? There is a profound question. And this is not a direct attack ng enemy kay Eva. It is a direct attack na binigay ng kaaway sa salita ng Diyos. Kasi hindi naman niya inatake si Eva base sa kung sino si Eva. Ang inaatake dito ng kaaway ay ang credibility ng Panginoon na nagsabi ng utos na ito kay Eva. Talaga ba? Sinabi ba ng Diyos yun? Sa tingin ko, hindi naman sasabihin ng Diyos yun eh. Sabi niya, pwede niyong kainin lahat. Kaya naman nahulog sa tukso. Bakit po? Because the enemy, aminin man natin o hindi, mas alam nila
ang salita ng Diyos kumpara sa ating mananampalataya. Kaya nagagamit nila ang salita ng Panginoon to manipulate the truth for us to be able to deceive. Ganun po ang taktika ng kaaway in deceiving us. Para tayo ay lokohin ng kaaway. Ginagamit niya yung katotohanan at itong katotohanan na to ay binabali niya upang magkaroon na, yes, maaari 50-50. 50% of the truth nandito, present dito, and the other one is 50% of lies. Kaya kahit tignan natin, parang totoo. Tama po ba? Parang totoo. Kaya tayo ay nadideceive. At paano nadideceive si Eva po dito? Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit nadeceive si Eva. Nakita niya yung prutas na ito, yung bunga na ito, is good for food. Pagkain din naman to. Masustansya naman sa tingin ko yung pagkain. And that is our physical desire. Okay? And the second one, is it is pleasing to eyes. To our eyes. Okay? Dahil ito po ay pleasing sa ating mga mata, kaaya-aya, ano po yun? This became our emotional desire. Gusto ko na to. Para bang pagdating sa panahon natin, ito po yung tinatawag nating cravings. Uy, para ang sarap naman yan. Pwede ko bang tikman? Diba? Pwede ba makahingi? Diba, ganun tayo kung minsan. Kapag may nakita ka, may nilulutong kakaiba, na na-entice ka dun sa amoy, dun sa aroma, nakita mo yung appearance, uy, ang sarap naman yan, patikim naman ako ng cake na yan, patikim naman ako ng pagkain na yan. Di ba? Nagkakaroon ngayon tayo ng passion na gustuhin yung bagay na to. Subukan yung bagay na to. And this became our cravings. Na kapag nasubukan mo, hinahanap-hanap na ng iyong panlasa. Hinahanap-hanap na ng iyong katawan. Para bang gusto ko na lagi akong kumakain nito. This became my favorites, my cravings. Na kahit bawal sa'yo, yung matatamis, you crave for the sweets. Kasi nasanay ka na. And you know the pleasure na kayang ibigay sa'yo ng pagkain ito. And that's our emotional desire. And is also desirable for gaining wisdom. The prideful ambition. Prideful ambition. Alam niyo po, sa ating mundong ginagalawan, hindi po nawawala ang pride. At kagaya nga po sa kwento na binigay sa atin ni kapatid na Joey kanina, ito po yung mga matitinding kaaway na meron tayo sa ating sarili. Yung pride. Yung even na kahit na itinatama ka na ng salita ng Panginoon, patuloy mo pa rin gina-justify yung iyong kamalian because of our pride. Because of our pride. Walang sino mang tao ang ginugusto na ibaba ang kanilang pride. May tao ba na gustong magpatalo sa argumento? Wala. Kahit sino. Ipaglalaban niya yung kanyang point of view because of, hindi dahil sa gusto niya na i-convince ka. Hindi. It is because of our pride. Of our pride. At yun po, yung isa sa mga nakita dito ni Eva. Uy, magiging kasing talino ba namin ng Diyos? Kapag ganun ba nangyari, magiging kapantay na namin ng Diyos? Kung anong kaya ng Diyos, kaya na rin namin gawin? Parang gusto ko yan. Di ba? Parang ganun yung naging atake dito ni Eva. Parang gusto ko magkaroon ng kapangyarihan. Para bang yung ginawa siguro ng mga kontraktor, no? Di ba? Mga nangungurakot sa ating bansa. To entice the contractor na mag-give in doon sa plano ng mga nasa gobyerno ng mga ngurakot, bibigyan kita dito porsyento. Diba? Sa akin yung 5%, sa iyo 2%. Panalo ka pa rin doon. That's why corruption began. Hindi naman sila makakakurakot kung tapat yung mga employer o yung kanilang supplier. O magsusumbong yung supplier kasi hindi sila magbibigay ng resibo na ibang presyo. Diba? To entice them, ang unang sinasubo sa atin ng kaaway, pride. Pride. Okay? Kagaya ng ginawa niya kay Eva. So ano nangyari po after that? After that, this will become the consequences of Adam and Eve's action. First, innocence was lost. Nawala po yung pagiging inosente ni Adan
at Eva. They realized that they were naked. Doon pa lamang po, nawala na yung kanilang pagiging inosente sa mga bagay. Fear replaced fellowship. Instead na gustuhin mo magkaroon ng fellowship with the Lord, dahil natakot ka, anong ginawa nila? They hid from the Lord. Nagtago sila sa Panginoon. Then curse entered. At kalaki po nung curse na binigay sa kanila ng Panginoon are this: pain, struggles, separations, at marami pang iba. And after that, they were banished from the Eden and protected from the tree of life. Nawalan na sila ng access sa loob ng Garden of Eden, na hindi na sila inalaw ng Panginoon na lumapit man lang doon sa tree of life. Doon sa tree of life. Alam niyo po, ganito po ang nangyayari sa tao kapag tayo po ay nagkakasala sa Panginoon. Our innocence replaced with guilt. Di ba? Kapag ikaw ay gumawa ng isang kasalanan, hindi mo naman to dahil pinagtatakpan lang, kahit na pinagtatakpan mo, nandoon yung guilt sa ginawa mong kasalanan. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam mo na ang iyong ginawa ay kasalanan, pero tinuloy mo pa rin. Doon pumapasok yung guilt. And after that, because of this guilt, we choose to detach ourselves from the fellowship. Teka, parang nahihiya na ako sa ginawa ko eh. Hindi mo na ako masyado magpapakita sa church. Hindi mo na ako gaano aatin. Worship service na lang. Kasi kapag ka nag-fellowship kami, dami nangangamusta eh. Baka mamaya masiwalat ko eh. Nakakahiya. Layo muna ako. Detach muna ako. Kaya pala yung iba ay hindi na gano'n nagpaparamdam because they have this guilt. Okay? And after that, we experience pain by overthinking. Dinetouch mo yung sarili mo, nung dinetouch mo yung sarili mo, hindi mo na ngayon malaman kung ano ang sinasabi ng mga tao sa iyo. Kung anong iniisip nila sa iyong detachment. Nag-overthink ka na. Hindi kaya alam na nila? Kasi nung minsan lumapit ako, hindi na ako pinansin eh. Inirapan na ako eh. Hindi na ako kinausap eh. Para bang there's something na para bang pinag-uusapan na nila ako. So nag-overthink ka na. And that's also part of the suffering. Your mental health is suffering. No? Dahil dun sa guilt. And lastly, we choose to run away. Maybe cutting off ourselves totally from the fellowship o lumilipat ka na ng ibang church na walang nakakaalam doon sa iyong nagawang kasalanan. Ganito po ang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya kung tayo ay madadaig ng kaaway. And then Paul summarized this tragic outcome in Romans 5:12. Sabi niya dito, sin entered the world through one man, and that is Adam, and death through sin. And so, death is spread to all men because all have sinned. Lahat ay nagkasala. Hindi ka pa man ipinapanganak, meron ka ng minanang kasalanan. Because of the sin of our ancestors, no? Adam and Eve. And what started at one tree now affects every person who has ever lived. Diba? Kasalanan lang nila yun na. Bakit damay tayo? Dahil yung ating ancestors ay nagkaroon na ng knowledge about good and evil. And minsan sa mundong ito, kung ano ang evil, ito pa yung nagbibigay ng pleasure sa atin. Ano po ba ang inyong hinahangad sa inyong buhay? Maging masaya o malugod ang Diyos sa ating buhay? Kung minsan pinipili nating maging masaya, pinipili natin yung ating sarili, kagaya doon sa kwento, naranasan na ni Haring Sarili ang kadakilaan ng Panginoon, pero pinili pa rin niyang akuin muli ang trono ng buhay mula kay Kristo. At nang dumating ang mga pagsubok, siya ay bumigay. Bakit? Kasi nawala si Kristo sa trono eh. Pinag-live mo eh. Lord, live ka muna. Ako muna dyan. No? Hindi ganon. When we surrendered ourselves to the Lord, we fully surrender it. Wala nang bawian. Wala nang bawian. And just because of the disobedience of Adam and Eve, sin entered.
Not just sin, but also death. Death. Na lahat tayo ay mamamatay because for all have sinned. And this is what we get under the first tree na minana na natin as time goes by. No? And now, let us proceed to the second tree na binanggit. At itong tree, second tree na ating pag-uusapan, this is the most important thing na dapat nating matandaan this morning. Sapagkat ito na po ang pinakamagandang puno na makikita mo sa buong Biblia. Ano po itong puno na to? This is the tree where salvation served. Na-serve na yung ating kaligtasan. Ang kailangan mo nalang gawin is to receive that salvation. I-receive mo na lang yung salvation. And the cross is the tree that reverses the curse. Kung yung puno na pinagmula ni Adan at Eva ay nagdulot ng kasalanan at kamatayan, ibahin po natin itong punong ito. Sapagkat ni-reverse niya kung ano yung natanggap ng ating mga ninuno, iba ang matatanggap natin sa punong ito. Ano kaya yon? The first Adam fell at a tree. And the second Adam, sabi ni Paul, and that is Jesus Christ, conquered on a tree. Jesus did not simply die for us. He died as us. He became our substitute. Siya mismo ang tumayo na parang tayo. Inako niya yung ating kasalanan na dapat tayo ang mamatay sa krus. Hindi po nangyari. Siya ang namatay para sa atin. Siya ang namatay para sa atin. The cross was not an accident. It was God's deliberate rescue plan, redemption plan for mankind. For mankind. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. In Genesis chapter 2, Adam and Eve sinned and death entered to the world. By Genesis chapter 3, meron agad plano ang Panginoon. Ano yung plano ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, God already declared that the seed of the woman will defeat the serpent. May dadaig sa serpent na to. Dudurugin niya ang ulo ng serpent na to. And this child of this woman will conquer death. Will conquer death. Doon pa lamang po, makikita na natin yung magandang plano ng Panginoon. By facing death, our Lord Jesus Christ overcome the enemy. Not just overcome the enemy, but redeem all of us from our sin. And not just that, but another thing na dapat nating makita dito, He saves us. Tayo po ay niligtas ng Panginoon. Tayo po ay niligtas ng Panginoon. Hindi lang po niya ni-reverse yung curse, na dapat kamatayan ng ating kakahantungan, kundi buhay na walang hanggan na ang ating matutunghayan. Kung saan po natin makikita to? In Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Wala pa mang Pasko, meron na agad gift ang Panginoon sa atin. And that is the eternal life, salvation. Next, Jesus exchanged our curse for His blessings. Kagaya po ng sinasabi dito sa Galatians 3, Christ redeemed us from the curse. For curse is everyone who is hung on a tree. Na tayo po dapat yon, but nirepresent na tayo ng Panginoon doon sa cross. He died on the cross. Ano pong makikita natin dito? On the cross, Jesus Christ took our sin. Inako niya na yung ating mga kasalanan. He bore our shame. Alam niyo po yung method of crucifixion, this is the shameful way of dying. Bakit po? Hindi ka lang basta namamatay eh. Kaya ka ipinako sa krus dahil merong kang kasalanan. At kapag umabot ka na sa punto ng crucifixion na ang hatol sa iyo, matindi ang iyong kasalanan. At hihiyain ka sa buong lugar. Alam niyo po, during the time of Roman, lahat po sabay-sabay nilang hinahang. Pabaliktad pa nga eh. Tapos, susunugin isa-isa. Na natutunghayan publicly. Hinihiya nila. Alam niyo, hindi lang sila, maging ang kanilang pamilya ay hinihiya.
And that shame, hindi na natin naranasan to. Inako na rin ito ng Panginoon para sa atin. And He experienced separation from God. Jesus Christ experienced separation from God. Nung sinabi niya po ito, isa sa mga last word ng Panginoon, "My God, why you have forsaken me? Why you have forsaken me?" Alam niyo po, God treated Jesus as if He lived our life. So He could treat us as if we live His life. Na para bang inako, tinignan ng Panginoon ang kanyang anak na makasalanan sapagkat inako niya ang kasalanan ng tao. Nang sa ganun, para naman tayo ay makita ng Diyos na hindi makasalanan, kundi tayo ay makita ng Diyos na banal sapagkat ang nakikita niya sa buhay natin ay ang kanyang anak na banal. Our Lord Jesus Christ. At mangyayari lamang po yun if you will be able to accept, receive this salvation, and accept Jesus Christ in your life as your Lord and Savior. Lord and Savior. And third, salvation is now available to all. Ito po yung maganda. Hindi lang ito inako ng Diyos para lamang i-redeem kung sino yung mga tao sa panahong iyon. Kung hindi, ito ay para sa lahat. Para sa mga taong naghintay sa Messiah, na ang kanilang hope ay nandoon sa Messiah, at itong Messiah ay namatay para sa mga taong sumasampalataya sa Kanya at tumanggap at kumilala bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. The grace of God has appeared in bringing salvation for all people. For all people. And sabi po dito ni Martin Luther, salvation is not achieved. Hindi po ito na-achieve, hindi po ito na-work out, but rather, it is received. Wala ka nang gagawin. Ang tangi lamang na gagawin mo, tanggapin ito. Tanggapin ito. And according to Charles Spurgeon, the cross is the tree of life for those who will cling to it. Who will cling to it. Ano pong ibig sabihin ni Charles Spurgeon po dito? Ang sinasabi niya lang dito, if you will take up the cross of Christ, then Christ is living in you. And we believe na tayo po ay may eternal life. Kagaya po ng sinasabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life." Pero alam niyo po, afterwards na tinanggap natin ng Panginoon, we should now take up our own cross. Deny yourself and take up the cross of Christ. Isa lang pong ibig pong sabihin nun. Live according to the gospel that we have received from God. At yun din po ang sinasabi ni Paul. We must live according. Dapat yung qualification ng buhay natin ay dapat pumapantay dun sa gospel na ating tinanggap sapagkat hindi na tayo ang kumokontrol ng ating buhay. But rather, it is now under control of our Lord Jesus Christ. That's why we need to pursue holiness. Alam niyo po, nung panahon ng pandemic, nauso po yung community pantry. Sino po dito naka-encounter ng community pantry? Paano ba natin ma-encounter yun? Hindi lang tayo yung kukuha. Maaari natin ma-encounter to nang tayo ang nagbibigay. Diba sabi doon, magbigay ayon sa iyong kakayahan at kumuha ayon sa iyong pangangailangan. Diba? Yun yung konsepto nyon. Pero pagdating po dito sa binibigay sa atin ng Panginoon, hindi na ganun. Okay? Nagbigay si Jesus ng lahat. At kahit wala kang kakayahan, pwede kang kumuha. Pwede kang kumuha. Ano po ang tinutukoy po dito? That is the salvation na ino-offer sa atin ng Panginoon. In-offer niya na sa atin to. It is now up for grab. No? Grab mo na to. Yun na lang gagawin mo. Libre na eh. Wala na nagbabantay. Sinasabi dito that their salvation is free. What you need to do is accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. As a Lord and Savior. And that is the wonderful tree
na pwede nating ilagay sa mga bahay natin as we commemorate the birth of Christ. As we commemorate the birth of Christ, we also commemorate His death and His resurrection. Kasi doon po naka-anchor yung ating salvation. Doon po naka-anchor yung ating victory as servant and children of the Lord. Servant and children of the Lord. Okay? And now, let's proceed to the last tree. It is the tree of eternal hope. Ito po yung tree of life na makikita natin in Revelation chapter 22. Mamaya babasahin po natin yon. Pero gusto ko po muna ipakita dito that what was lost in Eden is restored through Christ. Sabi dito, if the wages of sin is death, pero meron namang magandang regalo ang Panginoon. And that is eternal life through Jesus Christ. If the first Adam failed on the first tree, the second tree brought life. And that is the tree on the Calvary where Jesus Christ was died, and after 3 days, He resurrected. And the third tree secures eternal life. Secures eternal life. At alam nyo, napakaganda po ng buhay na naghihintay sa atin. Sapagkat ito pong eternal life na to, this will also become our eternal hope. Ito yung pag-asa natin na sa kabila man ng ating mga pagdurusang nararanasan, sa kabila man ng korupsyon, sa kabila man ng pananalasan ng iba't ibang mga kalamidad sa ating bansa, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang ating pag-asa ay wala sa sino mang politiko sa ating bansa. Sapagkat ang ating tanging pag-asa ay ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik. Second, the promise of eternal healing and restoration. Ito po yung sinasabi ko kanina in Revelation 22 verse 2, there's the tree of life, and the leaves of the tree are for the healing of the nation. Healing of the nations. Na kung saan there will be no more tears, no more sickness, no more pain, no more shame, no more death. Ano na lang po ang matitira? Ang matitira lamang po is our living God and our praises and thanksgiving for Him. Yun na lang po ang natitira. Kasi when the Lord Jesus Christ came, ano pong mangyayari? Kukunin niya ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. And we will spend our eternity with Him, singing praises and worship to our Lord. Yun na lang po ang natitira. No more pain, no more tears, sickness, shame, or death. At napakaganda po na maatim ang bagay na to. At makukuha lamang natin ito when we accepted our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And last, papindot na lang po. Ayan. Letter C. Okay? Dito na tayo sa lumagpas. Ayan, letter C. Now, in verse 14 of Revelation 22, sinasabi lang that only those washed by the blood of Christ will have an access on it. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life. Dalawa po ito. Meron sinasabing book of life, then meron ding tree of life. And ito po din yung tree of life na meron in the Garden of Eden, na kung saan hindi na nakamit ni Adan at Eva. Hindi nila na-experience because they have sinned against God. And the cross planted on the Mount Calvary, sabi ni A.W. Tozer, is the tree that never withers. Hindi nabubulok, for its roots reach eternity. It is reach eternity. And only those who surrendered to the second tree on the cross will enjoy the third tree, and that is the tree of life in eternity. In eternity. You know what, brothers and sisters in the Lord? This tree is for all. This tree is for all. It is free for all. Walang bayad. Ang kailangan lang natin gawin is to share it with other people. Proclaim the gospel of God, gospel of Christ, so that they may also have an access to the salvation
na ino-offer ng Panginoon sa kanila, sa atin. Now, as I end, there are two trees stand in human history. One from which man fell, and one on which God lifted him up. Now, as we end this message, saan po kayo nakatayo ngayon dito? Kayo pa rin po ba ay nakatayo under the tree of knowledge of good and evil, where Adam and Eve fall into sin and continue living your sinful life? O kayo ay nasa kabilang banda na, wherein you are now living under the tree on Calvary, the cross of our Lord Jesus Christ, who brings us eternal life. Who brings us eternal life. Saan na po kayo nakatayo dito? Kung nakatayo kayo doon, sa second tree na tinutukoy, then later on, sooner or later, you will have an access to the third tree, and that is our eternal life. We will spend eternity with our Lord Jesus Christ. Again, this salvation is available to all. Huwag natin i-deprive ang mga tao na hindi marinig ang katotohanan ito. Let us continue to share the word of the Lord, the salvation that comes from the Lord this Christmas season. Huwag lang tayo mamigay ng mga regalo, kundi ipamahagi rin natin ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa kabila man ng aming mga pagkakasala. We are not worthy of your love. We are not worthy of this salvation na binibigay mo sa amin. Pero ganun pa man, Panginoon, na kahit kami ay makasalanan, ipinakita mo sa amin, ipinaranas mo sa amin ang iyong mayamang pag-ibig when you died on the cross while we were still sinners. We are very grateful, O God, for this life na binigay mo sa amin, for this eternal life that we will have when you come back. Lord, ang panalangin po namin sa umagang ito, this Christmas season, patuloy nawa manariwa sa aming mga puso kung sino kami at kung sino kami ngayon sa harapan mo. And nawa, Panginoon, kayo po ang mag-ignite ng fire sa aming mga puso. Not just to share our blessing, not just to share gifts to other people, but during this season, may our heart will be able to talk about your love. May our heart desires to share the love of God na amin naranasan sa iyo, that we may be able to share the salvation na ino-offer po through our Lord Jesus Christ. And many people will repent and will repent on their sins and accept you as their Lord and Savior. Kaya, Panginoon, continue to strengthen our faith, continue to guide us with the Holy Spirit so that we may be able to share you to other people na hindi pa kumikilala sa iyo. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.